Mainit ang hapon, ngunit malamig ang loob ng apartment ni Lucas. Nakatitig siya sa bintana, isang tasa ng kape ang halos di ginagalaw. Tila nakabitin ang hangin. Tahimik. Walang ingay kundi ang patak ng gripo sa kusina at ang isang mahinang tunog ng paggasgas sa labas ng pinto. Siguro hangin lang, bulong niya sa sarili. Pero ilang segundo pa, umulit ang tunog. Isa. Dalawa. Parang may kukong kumakaskas sa kahoy. Tumayo siya, nilapitan ang pinto at maingat na binuksan. Isang pusang kulay abo, may pilat sa tenga, nakaupo sa paanan ng pinto. Nakatitig sa kanya na parang matagal na silang magkakilala. Saan ka galing? Tanong ni Lucas, nakakunot ang noo. Hindi siya mahilig sa pusa. O sa kahit anong hayop sa totoo lang. Pero may kung anong kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Hindi awa. Hindi rin takot. Parang pagkilala. Tahimik ang pusa. Pero hindi ito umalis. Tumingin lang ito sa loob ng bahay, saka tumayo, tumingin ulit sa kanya, at parang nagtatanong. Papapasukin mo ba ako? Hindi rin niya alam kung anong pumasok sa isip niya, pero nagbukas siya ng pinto at tumango. O CJ. Pasok ka. Lumakad ang pusa, diretsong pumasok at dumiretso sa gilid ng sala. Umupo ito at biglang tumingin sa isang sulok ng kwarto, isang walang laman na espasyo sa tabi ng lumang aparador. Hindi ito gumalaw. Nakatitig lang. Walang bahid ng takot, pero para bang may pinagmamasdan. Ano yan? Multo, biro ni Lucas, pero kinilabutan siya. Ang lamig ng silid ay tila lumalim pa. Kinagabihan, habang nagbabasa sa phone, may lumabas na video na matagal nang nakasave. Padre Pio at ang mga alagang hayop ang lihim ng mga pusa, sabi ng pamagat. Naalala niya, ito ang link na sinend sa kanya ng tita niyang debotong Katoliko. Hindi niya pinanood noon. Wala siyang panahon sa kababalaghan. Pero ngayong may pusa sa bahay tila mas may saysay bigla ang pamagat. Tinap niya ang play. Sa video, isang lalaki ang nagsalita. Ayon kay Padre Pio, ang mga pusa ay may kakayahang maramdaman ang espiritual na enerhiya. Hindi sila basta hayop, sila ay tagapagbantay. Mga nilalang na inilalagay sa buhay natin, hindi sa pagkakataon, kundi sa layunin. Tumigil si Lucas. Tagapagbantay daw. Seryoso. Lumingon siya sa pusa. Tahimik itong nakaupo sa gilid ng kwarto, nakatingin pa rin sa parehong sulok. Hindi siya naniwala. Hindi agad. Pero hindi rin niya naalis sa isip ang sinabi ng video. Padre Pio. Minsan na rin niyang narinig ang pangalan, isa raw sa mga banal na may kakayahang makakita ng hindi nakikita. Isa sa may stigmata. Mga kwentong luma at para lang sa matatanda. Pero bakit parang napapanahon? Kinabukasan, pumunta siya sa grocery para bumili ng pagkain at isang maliit na bag ng cat food. Walang planong mag-alaga, sabi niya sa sarili, pero ayaw rin niyang pabayaan. Sa counter, binati siya ng cashier. Uy, may pusa ka na? Tumango siya. Bigla na lang dumating kahapon. Di ko alam kung ako ang pinili niya o siya ang pinadala. Napatawa siya sa sarili. Aba, sagot ng babae, sabi nga ni Padre Pio, ang mga pusang dumarating nang hindi mo inaasahan, sila raw ang mga spiritual guardians natin. Napatingin siya sa babae. Pamilyar ka ba kay Padre Pio? Si lola ko, deboto niya. May kwento pa nga siya na ang pusa raw sa bahay nila noon, laging nauuna bago may himala o problema. Ang sabi ni Padre Pio, nakakaramdam daw ang mga pusa ng mga espiritu, mabuti man o masama. Tahimik si Lucas. Paulit-ulit ang pangalan. Paulit-ulit ang pakiramdam na parang hindi ito lahat aksidente. Sa bahay, pinangalanan na niya ang pusa, Miro, maikli sa Miron, kasi laging nanonood, nakamasid. Pero ngayong gabi, hindi lang panonood ang ginawa ni Miro. Bandang 3:00 ng umaga, nagising si Lucas sa mahinang iyak ng pusa. Hindi normal na tunog. Mahaba. Malalim. Parang babala. Miro. Nakaupo ang pusa sa paanan ng kama. Tumingin ito sa kanya tapos sa bintana. At biglang may bumagsak sa labas. Isang ingay ng basurang lata. Napatayo si Lucas. Sumilip sa bintana. Wala. Pero mabilis ang tibok ng puso niya. Miro. Tahimik ulit. Tumingin lang sa kanya at biglang humiga sa tabi.
Wala siyang napatunayan pero hindi rin siya nakatulog agad. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ang eksena. Tuwing madaling araw, may kakaibang kilos si Miro. Minsan ay bigla na lang titigil sa paglalakad at tititig sa kisem. Minsan ay tatakbo sa isang bahagi ng bahay at upo doon para bang pinoprotektahan. Isang gabi, naalimpungatan si Lucas sa lamig at nakitang nasa dibdib niya ang pusa. Mahimbing ang tulog nito pero ramdam niya ang bigat. Hindi pisikal, kundi parang may pinupunasan sa kaluluwa niya. Kinabukasan, pakiramdam niya mas magaan ang katawan niya. Mas tahimik ang isip. Ano ka ba talaga, Miro? Tanong niya. Hindi sumagot ang pusa, syempre. Pero sa katahimikan, parang may sagot na rin. Isang linggo matapos dumating si Miro, nagpasya si Lucas na bumisita sa kanyang Lola Rosa. Isa ito sa mga bihirang bisita na ginagawa niya sa probinsya, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil lagi siyang abala. Ngunit ngayong gabi, may kung anong bumabagabag sa kanya. At tila baga ang tahimik na kilos ni Miro, gabi-gabi ang nagtulak sa kanya papunta sa pinagmulan ng mga sagot. Malapit nang magtakip silim nang dumating siya sa bahay ng Lola. May amoy ng insenso at lumang kahoy ang loob, gaya ng dati. Walang masyadong nagbago, maliban sa mas maraming dasal na papel sa altar, at mas marami pang larawan ng mga santo. Lola. Mula sa kusina, lumabas si Lola Rosa, bitbit ang tasa ng tsaa. Lucas, anak ko. Hindi ko inakalang pupunta ka. Masayang sinalubong siya ng matandang babae, mahigpit ang yakap, parang hindi sila nagkita ng maraming taon. May gusto lang sana akong itanong sa'yo, tungkol kay Lolo at kay Padre Pio. Napahinto si Lola. Kumurap-kurap. Kay Padre Pio. Umupo siya sa lumang silya at itinuro ang isa pang upuan. CJ. Upo ka. Kwento mo sa akin kung bakit mo naisip yon. Habang lumalagok ng tsaa si Lucas, ikinuwento niya ang tungkol kay Miro. Ang biglaang pagdating. Ang kakaibang kilos. Ang pagtitig sa mga sulok ng bahay, at ang pag-iingay tuwing madaling araw. Nabanggit din niya ang video tungkol kay Padre Pio, at ang sinabi ng cashier sa grocery. Tahimik si Lola Rosa habang nakikinig. Nang matapos si Lucas, ngumiti ito, ngunit hindi ngiti ng pagdududa, kundi pagkilala. Alam mo ba, sabi niya, ang lolo mo matagal ng deboto ni Padre Pio. Hindi siya pala simba, pero kay Padre Pio siya laging nagdarasal. Bakit? Tanong ni Lucas. Kasi anak, sabi niya, si Padre Pio daw ay may mata na nakakakita sa kaluluwa ng tao. Nakikita niya ang hindi natin kayang makita. Parang ang mga hayop. Napakunot no si Lucas. Hayop. Lalo na ang mga pusa. Tumayo si Lola at binuksan ang isang lumang kahon sa may kabinet. Teka lang. May ipapakita ako sa'yo. Mula sa kahon, kinuha niya ang isang lumang notebook. Makinis pa rin ang mga pahina kahit mapusyaw na ang tinta. Ibinigay niya ito kay Lucas. Ito ang journal ng lolo mo. Hindi siya manunulat pero sinusulat niya ang mga panaginip at pakiramdam niya tungkol sa espiritual. Binuklat ni Lucas ang mga pahina. Puro petsa. Puro kwento. May isang pahina na agad tumalon sa kanyang mata. Abril 3, 1987. May dumating na pusang itim sa harap ng bahay. Hindi ko ito pinalayas. Sa halip, nanatili siya sa sala buong gabi. Kinabukasan, nalaman naming may masamang balak ang isa naming kamag-anak pero hindi natuloy. Sabi ni Padre Pio, ang mga pusang lumalapit sa iyo ay hindi dumarating ng walang dahilan. Sila'y bantay na isinugo para sa kaligtasan. Napalunok si Lucas. Lola, totoo ba ito? Si Lolo ba talaga ang sumulat nito? Anak. At hindi lang yan. Tuwing may masamang balita, may pusang dumarating. Isa pa nga sa mga paborito ng lolo mo, tinawag niyang Pio. Itim na itim at laging natutulog sa paanan ng kama. Parang bantay. Tahimik si Lucas. Sa kanyang isipan, gumuguhit ang mga koneksyon, si Miro, ang kanyang panaginip, ang video, ang sinabi ng cashier at ngayon, ang sulat ni Lolo. Alam mo ba kung anong sabi niya? Patuloy ni Lola. Ang mga pusa raw ay nakakakita sa pagitan ng mundo natin at ng espiritual. Pareho raw sila ni Padre Pio, nakakakita sa kabila. Napatingin si Lucas sa lumang medalya ng santo sa altar. Isang piraso ng lumang pilak, may mukha ni Padre Pio, na tila laging nagmamasid. Pinaniniwalaan mo ba to, Lola? Ngumiti ang matanda.
Hindi ko kailangang paniwalaan. Naramdaman ko na. Kinagabihan, habang natutulog sa lumang kwarto ng kanyang kabataan, binuklat ni Lucas muli ang journal. Sa dulo ng isang pahina, may nakasulat sa sulat kamay ng kanyang lolo. Hindi pumapasok ang pusa sa isang bahay nang walang dahilan. Sila ay tinatawag. Sila ay tumutugon. Padre Pio. Hindi niya alam kung totoo ang sinabing iyon ni Padre Pio mismo, pero ang dating nito sa kanya ay malalim. Parang may bahid ng katotohanan kahit sa kaluluwa niya. Kinabukasan, bago siya umalis, iniabot ni Lola ang journal sa kanya. Sa'yo na yan. Baka mas kailangan mo ngayon. Salamat po, Lola. At Lucas, pahabol ng matanda, huwag mong baliwalain ang mga simpleng bagay. Minsan, sa mata ng hayop mo, makikita mo ang hindi mo makita sa sarili mo. Pagbalik ni Lucas sa syudad, iba na ang pakiramdam niya. Hindi niya pa rin alam kung ano eksakto ang nararanasan niya, pero hindi na siya tahimik sa loob. Miro, na tila may pakpak ng gabi sa kanyang balahibo, agad na sumalubong sa kanya sa pintuan. At tulad ng dati, tumingin ito sa sulok ng kwarto. Pero ngayon, hindi na lang si Miro ang nakamasid. Si Lucas na rin. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Simula nang makabalik si Lucas mula sa probinsya, tila may nagbago sa paligid at sa loob niya. Hindi ito dramatikong pagbabalik loob sa pananampalataya, ngunit may unti-unting pagbitaw sa matagal na niyang paniniwala na lahat ay kailangang may paliwanag. Dati, naniniwala siya sa data, sa logic, sa science. Ngayon, hindi na siya sigurado. Lalo na nang magsimula ang kanyang panaginip. Sa unang gabi matapos niyang mabasa muli ang mga tala ng kanyang lolo, napanaginipan niya ang isang lalaking nakasuot ng kasuotang prele. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno, may hawak na rosaryo, at tila nagdarasal. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha, pero ang pakiramdam ay pamilyar. Hindi mapanganib pero matatag. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng bigat, hindi ng takot, kundi ng presensya. Bantayan mo ang iyong hangganan. Iyon lang ang sinabi ng lalaki, sabay likod. Pagkagising ni Lucas, tumutulo ang pawis sa kanyang noo kahit malamig ang kwarto. Si Miro, nakaupo sa paanan ng kama, nakatingin sa kanya o sa likod niya. Muli. Sa mga sumunod na araw, may mga kaganapang hindi niya maipaliwanag. Bigla ang pagpatay ng ilaw. 3 beses sa loob ng isang linggo. Minsang naghuhugas siya ng pinggan, huminto ang orasan sa kusina. Eksaktong 3:30 ng madaling araw. Tumingin siya sa pusa, na noon ay nakaupo sa tabi ng ref, naka-esfinge na naman ang postura, titig sa dingding. Parang sayo to'y normal lang, ano, bulong niya kay Miro. Naglakad ang pusa palapit sa kanya at dumaan sa pagitan ng kanyang mga binti, dahan-dahang kumiskis, tapos tumungo sa sala. Upo uli sa isang sulok. Nakabantay. Napasigaw si Lucas nang biglang bumukas ang ngi ng kusa. Static lang ang tunog. Walang channel. Pinatay niya agad. Wala na siyang masabi kundi, okay. Tama na to. Isang gabi, habang nagluluto siya ng hapunan, tumunog ang doorbell. Hindi siya sanay na may bisita sa ganoong oras. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Angela, kapatid niyang bunso. Maputla ito. Namamaga ang mata. Tila hindi pa kumakain. Angela? Anong nang? Pwede ba akong makitulog dito? Wala akong lakas, umalis ako sa apartment ko. Hindi na siya nagtanong pa. Pinapasok niya agad ito at pinainom ng tubig. Si Miro, mula sa ilalim ng mesa, lumabas at lumapit agad sa kanya. Sa gulat ni Lucas, hindi natakot ang kapatid. Sa halip, napangiti. May pusa ka na pala? Parang napulot lang. Pero hindi ko na pinakawalan. Umupo si Angela sa sofa. Si Miro, tahimik na umakyat at umupo sa tabi niya. Hindi umiimik. Hindi kumikilos. Basta nakabantay. Kinabukasan, habang nagkakape si Lucas sa kusina, napansin niyang sinusundan ni Miro ang kapatid saan man ito magpunta, banyo, sala, kwarto. Hindi ito umaalis kahit saglit. Paglipas ng 3 araw, napansin ni Lucas ang pagbabago kay Angela. Mas maaliwalas na ang mukha. Nakakakain na. Nakangiti na rin paminsan-minsan. Lucas, sabi niya, habang pinupusod ang buhok, hindi ko alam kung bakit, pero parang may luwag sa dibdib ko.
Parang hindi ako mag-isa. Napatingin sila pareho kay Miro na noon ay natutulog sa paanan ng upuan. Baka gusto ka lang niya, biro ni Lucas. O baka binabantayan niya ako, sagot ni Angela, sabay ngiting may halong hiwaga. Linggo ng umaga, dinala ni Lucas ang sarili sa isang simbahan na hindi niya madalas puntahan, ang lumang simbahan ng mga Pransiskano sa distrito ng Santa Cruz. May nabanggit si Lola noon na may frail roon na parang si Padre Pio. Tahimik ang loob ng simbahan. May amoy ng kandila at lumang dasal. Nilapitan niya ang isang matandang pari na nakasuot ng simpleng abito. Padre, simula niya, may itatanong sana ako tungkol sa mga pusa. Napangiti ang pari. Marami-rami na rin ang nagtatanong niyan sa akin. Halika. Maupo ka. Sa isang maliit na silid sa gilid ng altar, ikinuwento ni Lucas ang lahat, si Miro, ang journal ng kanyang lolo, ang panaginip, ang kapatid, ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Tahimik lang ang pari habang nakikinig. Nang matapos si Lucas, sumandal ito at nagsalita. Hindi ka nag-iisa. Noon pa, may paniniwalang ang ilang hayop, lalo na ang mga pusa, ay may espiritual na papel. Sa aming mga fraile, may mga kwentong ang mga pusa sa monasteryo ay laging sumusunod sa mga pari bago magrosaryo. May isang santo, siguro narinig mo na, si Padre Pio. Sabi niya, ang mga pusa ay nakakakita ng hindi natin nakikita. Mga bantay ng espiritual na hangganan. Nanlaki ang mata ni Lucas. Yun din ang sabi ng lolo ko. At ng video. At ng cashier. Umiti ang pari. Hindi lahat ng bagay kailangang paniwalaan agad. Pero minsan, sapat na ang obserbasyon. Ang mga pusang hindi umaalis kahit saan ka magpunta. Ang mga pusang umuupo sa tabi ng may sakit. Hindi yan aksidente. Tumango si Lucas. Hindi ko pa rin alam kung ano ang paniniwalaan ko, Padre. Pero hindi ko rin kayang baliwalain na may kakaiba kay Miro. At baka, Lucas, sagot ng pari, hindi rin aksidente na sa panahong ito ng buhay mo siya dumating. Sa mga sumunod na linggo, mas naging bukas ang puso ni Lucas. Hindi siya biglang naging deboto. Hindi siya nagbago ng relihiyon. Pero nagsimula siyang manalangin bago matulog, hindi bilang utos ng simbahan, kundi bilang pagninilay sa katahimikan. Si Miro, gaya ng dati, ay nakabantay pa rin. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa sa pananabik. Isang gabi, habang nagbabasa sa sala, napansin ni Lucas ang ilaw sa kusina na biglang pumatay. Dati, tatayo siya't magagalit. Ngayon, tumingin siya kay Miro. Nakaupo ito, nakatitig sa dilim. At ngumiti si Lucas. Madilim ngunit hindi mabigat ang panaginip. Nakatayo si Lucas sa gitna ng isang napakalawak na kapatagan, walang hangin, walang tunog, maliban sa mahinang kaluskos ng mga dahong hindi niya makita. Sa di kalayuan, may isang lalaking nakasuot ng abito, kagaya ng sa mga lumang litrato ng mga pari. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno, hawak ang isang rosaryo, at tila hinihintay siya. Lumapit si Lucas. Sa panaginip, hindi siya natatakot, ngunit dama niya ang bigat ng bawat hakbang, parang may isinusukong hindi niya maintindihan. Nang magkalapit na sila, sa kanya nakita ang mukha. Tahimik, mapayapa, ngunit malinaw, ang lalaki sa panaginip ay si Padre Pio. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan lang siya nito, sa katumango. Hindi mananatili ang mga tagapagbantay magpakailanman, mahinahon nitong sabi. Dumarating sila sa oras na ikaw ay gising, at umaalis sa oras na handa ka nang magbantay sa iba. Napalunok si Lucas. Gusto niyang magsalita, magtanong, pigilin ang lahat, pero hindi niya nagawa. Ang paligid ay unti-unting lumabo, ang tunog ng hangin ay bumalik, at nagising siya, humihina ng malalim, basang-basa ng pawis, ngunit may kakaibang katahimikan sa puso. Sa paanan ng kama, wala si Miro. Tumayo siya, tinawag ang pusa. Miro. Walang sagot. Nilibot niya ang bahay, bawat sulok, bawat ilalim ng kasangkapan. Wala. Isang linggo ang lumipas. Hindi na bumalik si Miro. Sa una, nag-alala siya, tumawag sa mga vet, tumingin sa paligid, nag-post online. Ngunit sa ikatlong gabi ng katahimikan, naupo siya sa sala, itinapat ang sarili sa sulok kung saan laging nakabantay si Miro, at sa unang pagkakataon tinanggap ang kanyang pagkawala. Hindi ito gaya ng iba. Wala ang kirot na parang nawala ang isang kasama. Ang naiwan ay hindi kawalan kundi kabuuan. Parang may tinahi si Miro sa loob niya, at saka ito umalis nang natapos ang tahiin.
Muling bumalik ang alaala ni Padre Pio sa panaginip. Ang mensahe ay malinaw, may layunin ang bawat pagdating. At ang mga tagapagbantay ay hindi nananatili para laging bantayan, dumadaan lamang sila para gisingin ang tagabantay sa loob mo. Dumaan ang mga araw. Unti-unting naayos ni Lucas ang kanyang buhay. Naging regular ang kanyang pagbisita sa simbahan, hindi dahil sa takot kundi dahil sa tahimik na pagnanais na magpasalamat. Nagsimula rin siyang tumulong sa mga rescue centers para sa mga hayop. Una, bilang volunteer lang. Hanggang isang araw, may napulot silang kuting, gulo-gulo ang balahibo, takot na takot, ngunit may mata na pamilyar. Hindi ito si Miro. Iba ito. Mas maliit, mas tahimik. Ngunit nang kargahin niya ito, naramdaman niyang tila isang pamilyar na awit ang bumalot sa kanyang puso. Gusto mo siyang i-adopt? Tanong ng volunteer. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan muna niya ang kuting, nang ayon ay nakatingin sa kanya na parang siya ang sinisiyasat. Sagot niya, "Ngayon, ako naman ang magbabantay." Sa mga sumunod na buwan, ginawang box na tahanan ni Lucas ang kanyang bahay, hindi lang para sa mga pusang inaalagaan niya, kundi para sa mga taong kailangang pansamantalang lumayo sa ingay ng mundo. Isang kaibigan na nawalan ng mahal sa buhay. Isang pamangkin na naligaw ng landas. Isang kapitbahay na gusto lang ng katahimikan. Sa bawat isa, nandoon ang bagong pusa na may sariling estilo ng paglalapit at pagyakap. Walang pare-pareho, ngunit palaging naroon. May mga gabi pa ring nagigising si Lucas sa pagitan ng 3 at 4 ng umaga. Ngunit hindi na ito dahil sa ingay o kaba. Minsan, basta na lang siyang nagigising, nauupo sa kama at nakikinig. Minsan, nagdadasal siya. Minsan, nakangiti lang. Nakatago pa rin sa kanyang drawer ang lumang journal ng kanyang lolo, at ang medalya ni Padre Pio ay nakasabit sa ibabaw ng altar na sarili niyang binuo. Hindi niya kailanman inangkin na nauunawaan na niya ang lahat. Ngunit tinanggap na niya na hindi lahat ay kailangang maunawaan para maramdaman. Dumarating ang mga tagapagbantay ng walang paalam. Ngunit sa pag-alis nila, iniiwan nila ang kanilang tahimik na misyon sa puso ng mga tao. At sa puso ni Lucas, hindi na kailanman nawala ang mensahe ni Padre Pio. Kung umabot ka sa dulo, i-comment lang ang salitang tagapagbantay. Mag-subscribe sa channel at i-share ang video sa pamilya at kaibigan.